Annabelle sa Pasko? Lahat kami papunta ng Japan. Christmas hanggang January 3. Okay. Pahinga from all the work. So, yun nga, itong interview na to kay Annabelle Rama at pupunta nga daw sila ng Japan. Itong pag-uusapan natin ng nababalitang hiwalay ng Richard Gutierrez at ni Sara Labasi, Napapanahon naman kasi ito sapagkat dami talaga, hindi lang siguro sa mga artista. Of course, sila yung nasa limelight, sila yung napapabalita. Tayo naman kasi mga normal, o regular na mga Pilipino, mamamayan, hindi naman nababalita talaga ang ating mga buhay, hindi na bubulat-lat at hindi tayo public figure, ika nga, So sila kasi talagang lahat, kahit anong baho, hindi talaga maitatago at lalabas so talaga yan. So, pag-uusapan natin ngayon kung gaano nga ba kahalaga ang pagpapamilya, pagbubukod, at yung pakikisama din sa mga biyenan, mga pilas, ganun, or sa mga in-laws nyo. At of course, kung kayo naman ng mga magulang, pakisama doon sa napangasawa ng anak nyo, whether sa babae man yan or sa lalaki. So, panoorin muna natin ulit itong interview na ito, Work. Yes. Sama-sama buong pamilya ko. Tama. Tita, -1 lang. So, yun na nakakatawa dito kasi -1. Ano ibig sabihin nun? Of course, hindi naman tayo slow ang pagkakaintindi natin na -1, sino nga ba ang mawawala? Of course, yun nga ay si Sara Labati, hindi nila makakasama kasi nga napapabalita yung hiwalayan nila dito. Pero may sinasabi dito si Annabelle na rason, pero hindi niya binanggit at ito daw ay lalabas din soon sa tamang panahon. Okay? Tama na yan. sino tita? Ay, ano ba talagang nangyari tita? Ano bang, can I ask you lang? Ayun, ito parang alam mo naman yung mga reporter talaga, yung mga showbiz reporter. Magaling sila mag-ungkat, magaling sila mag-dissect. Talagang parang investigative din ang style din nila, Inimbestigahan ka talaga at lalabas 'yan sa bibig ng ini-interview nila. Kung lalo't padalos-dalos rin yung ini-interview. But anyway, tuloy natin. Si Richard nasa bahay ko ngayon. 1 month na. Pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa Alabang. So, yun, matagal na pala, 1 month na ang mga katropa. Ano sabihin, November first week or baka October pa nga siguro yan, nasa bahay na pala ni Annabelle Rama itong si Richard Gutierrez. Pero sabi niya, lilipat naman daw ng Alabang, baka magsosolo or what. May condominium naman yung mga yun, Lilipat na siya mga siguro after Christmas. Tita, can you confirm na hiwalay na yung dalawa? Hindi pa ko pwede magsalita eh. Basta Yan, hindi pa daw siya pwede magsalita, pero kahit hindi naman sila magsalita at lumalabas yung mga ganyang rumors, alam naman natin, whether you deny it or not naman, yung silence, hindi naman nga tahimik, kasi si Sarah din nagpo-post rin. May mga cryptic post din, about dito. sabi ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. Okay. Ang Yun mga lang bata, masasabi tita? ko. Ngayon, mga bata na kay Richard. Okay. So, yung mga bata nasa side ng lalaki. Okay, pag-usapan natin dito, ang kagandahan talaga, mga kaibigan, ng pagbubukod ng bahay, lalo na pag may asawa ka na, lalo-lalo na siguro kung kasal ka, kahit nga po hindi kasal na, at pag kayo ay may anak na talaga. So, I think naman nakabukod sila dati, 'di ba nga kasi umuwi daw sa kanya. So dati naman nakabukod talaga sina Richard tsaka itong si Sara Labate. Sa atin po sa buhay natin, mahalaga tandaan nyo na pag tayo ay nag-aasawa, nagkakapamilya, kahit wala pa kayo anak, mas maganda ang nakabukod. Bakit po? Lahat ay pwede niyong gawin. Sa isang tahanan, kahit maliit man na tahanan yan, malaki man yan, o anumang klaseng tahanan yan, basta kayo ay nagsasama ng tahimik. Wala pong nakikialam kung ano man ang gawin nyo dyan, may ulam man kayo o wala. Ito ang problema din sa mga sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na hindi naman yung mga hindi kayaman ng mga to, or kahit nga kasing yaman nila, may gulo, hindi nagkakaintindihan. So kahit sa mga mahihirap na pamilya,
nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, ikaw may kasama kang in-laws, may kasama ang mga kapatid ng asawa mo. 'Pag kayo ay nagluto ng pagkain, hindi lang puwedeng kayo lang ang kakain, kayo lang ang magluluto para sa sarili niyo 'no, para sa inyong dalawa or sa anak niyo. Kasi nakakahiya naman din do'n sa mga kasama niyo sa bahay at minsan makakarinig ka pa na sino-solo niyo nga ano, hindi kayo nakikibahagi. So, parang mga gano'n. 'Pag kayo lang talaga nakabukod kayo, wala kayong poproblemahin, kung ang ulam niyo ay kakarampot, madami man 'yan o ubos niyo man 'yan o hindi, i-share niyo man 'yan, wala kayong maririnig kasi kayo't kayo lang 'yan. Kung magbabangayan man kayo, magkaroon kayo ng gulo, at least hindi mo nalalabas, 'di ba? Walang makikialam. Mas maganda talaga kasi sa nagpapamilya ano, lalo na sa kasal na, nireresolba mo na ang mga ganiyang, problema or gusot sa inyong dalawa, sa inyong pamilya. Pero hindi naman talaga natin nga alam ang mga buong istorya at katotohanan, parang may one side, the other side, iba-iba kasi yung mga hearsay kasi ano 'no. Ito na lang ay gawin na lang nating, example sa nangyari sa buhay natin na mas maganda talaga ang nakabukod para walang nakikialam, okey. Hindi rin naman maiiwasan ang magkaroon ng mga alitan, magkaroon ng gusot sa isang pamilya at kung hindi na talaga nareresolba, it will, result into yun nga 'no, misunderstanding, ah, breakup, hiwalayan, annulment, divorce, mga gano'ng bagay na matindi na 'yon. So, ako ano, talagang happy naman ako kasi yung mga in-laws ko, mga biyenan ko, hindi wala po silang pakialam sa amin at kagandahan bumukod po kami nung kami ay kinasal. So, kayo ba mga kaibigan, kayo ba nung ikinasal bumukod muna kayo? Ano bang mga ginawa niyo? Puwede niyong i-share dito para yung mga nanonood ay, mabasa rin ano ang mga ginawa niyong hakbang. Alam naman din natin ang dapat gawin, yun nga lang minsan talaga may mga bagay na minsan nagdadalawang isip ka kung bubukod ka muna, kakayanin mo ba? 'Pag nagkaproblema ba kayo, paano? May mga gano'n kasi ano, yung hindi kaya na solohin ang responsibilidad, hindi kayang hindi saklaw ng pag-iisip nila kung ano ba, ano ang mangyayari. So, parang wala silang gano'ng lakas ng loob na bumukod kaya sila, sumisiksik pa at nanunuluyan pa rin do'n sa tahanan ng pamilya nila. Ang problema nga lang talaga ay, kagaya ng mga ganitong nangyayari ano, mayroong mga nakakarinig ng problema niyo at hindi lang kayo, ah, hindi kayo makakapagdesisyon ng maayos 'pag marami kayong kasama sa bahay. Totoo ba yung balitang may gusot between you and Sarah? Hindi ko siya nakakausap. Wala akong time magpag-usap sa kanya. Wala na nga daw tayong makipag-usap ito ano, itong, si Annabel kay Sarah. So, what does that mean? Ibig sabihin yun na yun. Hindi mo na kailangan pang, ah, isiping isipin ng malalim kung hiwalay na nga ba o hindi. So, si Annabel Rama ay sinasagot na yon na hiwalay na nga talaga at may problema nga talaga si Richard at si Sara Labati. Ito lang naman ay reaction video at ito ay nire-relate din natin sa tunay na buhay ano, hindi tayo nakikialam sa kanila, wala tayong pakialam diyan. But this is in relation to what is happening in our lives as well. Kung paano ba natin din reresolbahin, kung paano rin ba natin kinakaya ang mga ganyang bagay. Lalo lahat naman tayo dito mapupunta sa pag-aasawa, pagkaroon ng pamilya, okey? So, susunod kong, ipupunto dito ang kahalagahan ng empowerment doon sa asawang babae, okey? Ang ano bang ibig sabihin nun? Mas maganda kasi talaga na yung babae ay may trabaho din, hindi naka depend, naka-relay doon sa lalaki lang. Kasi pagdating ng panahon at oras na magkaproblema kayo, nakakaawa ang mga babae na umaasa doon sa asawa nila. Of course, okay lang naman kasi obligasyon talaga ng lalaki 'yon,
mga babae, ilaw ng tahanan, nag-aalaga ng mga bata, ang daming trabaho yan ano. Pero ang problema nga, lalo-lalo na sa mga normal na mamamayan, mga Pilipino ano, hinding-hindi nila mahiwalayan yung asawa nilang lalaki. Kapag asawa yung ang lalaki yung nagtatrabaho at nagkakaroon ng pera, sumutustos sa pamilya. Kasi hindi nila kayang parang iniisip nila hindi nila kayang mag-survive without that person. Kahit battered wife na sila, kahit sinasaktan na sila, binubugbog nila sila, hindi lang sa love, hindi lang sa affection, kundi doon din sa financial, survival. Pero inisip nila hindi nila kaya. Ano ang gagawin ko? Paano ko bubuhayin yung mga anak ko 'pag nakipaghiwalay ako dito? So, doon pumapasok yung importance na ang babae ay may trabaho. Makipaghiwalay man 'yan sa'yo, okay, fine. Bubuhayin ko yung mga anak ko. Kaya niyo, 'di ba? So, ngayon hindi na talaga uso yung nasa tahanan ka lang. Kung sa bahay ka man, pwede kang magkaroon ng other source of income or mga extra income, online selling, uso na po yan ano. Kung hindi mo kaya magtrabaho sa labas, gumawa ka ng paraan para ikaw ay magkapera sa paraang kaya mo. Magluto-luto or whatever ano. Basta ikaw ay nagkapera sa maayos na paraan. Dumating man yung panahon na nagkaproblema kayo, at least ikaw may financial stability ka. Or magkaproblema man yung asawa mo, at least matutulungan mo siya financially. So maganda yung nagtutulungan. Nagtutulungan. Yun lang. Right. Pero tita, how's Richard handling this? I'm sure mahirap to para sa kanya. Mahirap sa kanya kasi una-una, trabaho siya ng trabaho, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam bakit nagkaroon ng gulo. So yun ang hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin na pagdating sa Manila, nagkaroon ng gulo. Pero ang sinasabi dito ni Annabel hindi ko lang itong interview din yata. Yung trabaho siya ng trabaho, yung isa nagwawaldas. So what does that mean? I don't know. Siguro, of course, mali din naman yung waldas ng walasin yung pera. For what? Anong klaseng waldas? Kung waldas ba yan sa pagbili ng gatas, pagbili ng mga gamit ng anak, or yung hindi naman talaga sa luho. Totally. Yung pagbabar, kung ang bili-bili ng kung mga hindi naman kailangan. So, okay lang yon. Pero pag winaldas mo sa mga walang kwenta namang bagay nga talaga, luxuries, ganon, in life, pangit din naman yon. But anyway, hindi natin talaga alam pa ang punot dulo nito. Okay? So, magkakaroon pa tayo ng mga series of video. Sana suportahan nyo ang ating channel na ito ano, at mag-comment kayo dito para masagot natin, mabasa din ng mga iba. Sa susunod na video natin, gagawa pa tayo ng mga reaction na videos. Diyan lang kayo.